Kultura Podcast. Ay, kilala nyo na, kabanda ng lahat. And kasama ko ngayon. Kung batas sa basehan ng bawat horado, para sa akin, kapag kinuha ka nila, dapat alam nila na yun yung music mo. Yun yung music mo. Number one. Pangalawa, that's right. kukunin ka nila kasi Yun yung music mo. Yeah. Hindi ka naman nila kukunin pag... Find sticks for a fire and build a fire and be careful not to start a fire that you don't want. Of course. Sampot na direktang nanuot hanggang mapahalik sa paa. Pero masasagip ka nga ba ng nasusulat sa reseta na lukot? Parang to, di para sa inyo. Mga balat ko, di para sa inyo. Tirang may kagat, bumaon na sa balat na pangarap pagkat di para sa inyo. Di lang matalim, di para sa inyo. Di wang malagim, di para sa inyo. Kami ang ilustrado, magmano. Yeah, magmano. Kahit sa pagtutog aga kami hindi sunog. Kami, ilustrado, magmano. At tandaan mo ako ang batas. Welcome sa isa na namang episode ng Basehan ng Bawat Horado. Ako ang Batas, aka Ginoong Rodriguez. Yo, kamusta kayo? Utang na. Yeah! Reviewin ko ngayon, Poison 13 versus Batang Rebelde. Yo. Poison 13 versus GL sa Ahon. I'm sure lahat kayo excited panoorin yan. Kasing excited nyo ako. I'm sure mas marami sa inyong kampi kay GL. Pero magandang matchup siya para sa akin. Poison 13 isa sa mga underappreciated underrated na MC. Solid din talaga. GL, alam na natin si GL kung paano siya, pero alam mo yun, parang may butas pa rin si GL. Pwede siyang maisahan ni Poison, no? Kung tama ang approach ni Poison, pwede yung makuha yon. Kung papansinin nyo yung battles din ni GL, hindi lahat ng battles niya nasa sobrang taas na level. Minsan, hindi rin niya nakukuha ng hindi, mahirap magawang consistent na gano'n eh. Kahit anong sabihin nyo, imposible, di ba? Pero, yung hindi niya kasing hindi yung hindi niya 100, sabihin mong 80 niya, mataas pa rin 'yon, pare, 'di ba? So hindi natin kumbaga hindi minus talaga kay GL 'yon. Pero ang gusto ko lang ibig sabihin doon na pwedeng manalo si Poison doon. Kanino ako kampe? Malalaman natin yan sa Batastradamus. Mas i-breakdown ko. Gusto ko munang panoorin din yung ibang babattle sa Ahon na hindi ko pa napapanood bago ko gawin yung Batastradamus, dahil no last time meron ako mga hindi pa napanood. Tas alam mo yun, parang kung ano lang yung tingin ko na pangalan, parang yun lang yung binoto ko. So susubukan kong panoorin ngayon bago ako bigay ng mga prediction, no? So yun. Ano pa ba? Yun lang. Ang huling PNP, by the time na in-upload ko to, na-upload na rin yung PNP namin ni Casper Patanyo. Champion din yun. Enjoy din yung laging kwentuhan namin. So, yun. At sabi rin, may nag-comment sa huling upload ko, yung kay Dodong Saipa at kay Shaboy, na mag-review ako ng mga bagong battle MCs. Alam mo, gusto ko rin naman talaga yun. Hanapan ko lang ng tamang mga timing yun. Kasi syempre, basta, mangyayari yan, pare. Pero sa ngayon, spatan na natin yun.
may mga nagtatanong din ito. Wala na yan, matagal na yan pare. Ito yung binibenta ko dati sa Lazada pa, di ba? Antayin nyo lang, may parating ako yun. Antayin nyo lang. Suportahan nyo yun. Ahon 16 yo. Nagsimula sa Lunizaito, Delo Target, Batas Fuego, Silencer 1 Lazy. Ahon 1 yun pare. Ahon 2. Battle ata namin ni Righteous One no? Ahon 2 yun. Sa isang abandonadong bus station yun. Sa tingin ko si Marvin ng Bad Burn, shoutout sa kanya. Sa tingin ko sa kanila yung ano na yun, yung lugar na yun, yung mga panahon na yun. Ewan ko hanggang ngayon, pero yun, dati alam ko sa kanila yun. Kasi ang daming tao, tapos ayun, kasali ulit ako sa lineup. Sobrang nakakatuwa lang na naimbitahan ulit ako para magtanghal dito sa Honor Versikulo. Isa siya sa mga taong ayaw ko makalaban, pero eto, kalaban ko siya ngayon. Kasi feeling ko ano siya magaling siya magsulat, pero mahirap siyang sulatan. Tingin ko, ano lang talaga, tagisan lang ng kung ano yung kaya namin gawin talaga. Yun. Yung dedikasyon ko sa battle rap, yung ginagawa ko, siguro mas masipag lang ako sa kanya ng konti. Pero ganun din siya eh. Ang kaibahan lang, mas marami siyang kayang gawin sa stage. Parang pag may kinopy siyang style, biglang nalalagyan niya ng something na Poison 13 eh. Yung kahit kopyahin niya yung style ni Gento, pero pag ginawa ni Poison, may konting sprinkle ng Poison 13 pa rin. Mas nilaliman ko pa yung mga bagay na pwedeng maisip para lang may maiba to sa kanya. Siguro doon mas brutal ng ko yung mga angulo tattoo ni Poison hanggang pisngi. Hindi naman laging nagagamit sa kanya. Sabihin na natin nagamit, pero hindi naging pisngi na. Parang nabigla lang din ako sa ano. Kumbaga, parang naisip ko rin naman na dati yan. Pero hindi lang Gento kaagad. Sorry boys. Idol kita, sinabi ko na sa iyo yan. Sinabi ko rin kay Boss Arik. Poison. Parang swak na mag-PNP tayo bago mag-ahon na. Tangina. Ilan na lang ang pwede ko i-upload na PNP. Pero parang swak na mag-PNP tayo bago mag-ahon, Poison. Yo, Poison 13. I hope this email finds you well. Natin to ng maayos lahat para makapagbigay tayo ng magandang battle. At yun, kita-kits mamaya. Flip Top Versikulo 13, nandito pa rin. Metro 10 Pasig, pang-apat na laban na ngayong gabi. Shoutout sa lahat ng mga kasama natin dito. Mga bumiyahe pa na napakalayo. Mga bumiyahe pa dito kahit na ang lakas ng ulan. At grabe yung mga baha natin. Flip Top ang ingay para sa parating nating laban at para sa mga sarili nyo. Hi, Arik. Alam mo na yon, Arik. Siyempre, shoutout sa lahat ng mga represent collab. Silipin yung mga bagong labas dyan, mga ibang disenyo rin kahit hindi collab mismo. Toyo Wear, shoutout sa Real Jokes Clothing, High Minds, Hype Beat, kay Boss Benji, palagi. At sa mga iba pang represent collab, 7-4 Clothing, kasama natin dyan. Happy birthday sa iyo, Ethan. At Killions, Unhinged, Egocentric, Ulap, Linya-Linya, at lahat pa ng iba. Flip Top Beer, tikman nyo yan. Sa kanan ko, Bataan at Cavite, represent para sa inyo. Magyay tayo lahat para kay Poison 13. Ibigay sugal na di makuhang ipanalo. Luha at pasakit lang ang kayang ibalato. Hindi na mauulit sa bato ay itaga mo. Kung ikaw yung may iba, wag magtaka ba't iba na ako. Poison 13 para sa PNP. Let's go. Putang ina, may message kita mamaya, pare.
At sa kaliwa naman, Tansa, Cavite, represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para ay Batang Rebelde. Kaya babalik din ang karma. Dapat mo yung tandaan, di ka na makakaiwas at makakailag kapag naningil na ang nakaraan. Ang aking awitin ay mistulang kamay na bakal na bubunot sa iyong pangil na magsisilbing supang kakatakutan ng mga susunod mong salinlahi. Sa Black Manila, Limited Edition, Brody Caps, Overkill Tattoo, kay Roposa, tsaka kay Bamber. Variants Unravel, kay Gino Orial, kay Leon, sa D&D Visuals, Mickey D, tsaka sa Inkwento. Pare, sa mga nanonood sa akin dito no, sa channel ng sa Batasismo, dito sa video na to in particular, kasi kapag narinig nyo to, ibig sabihin pinapanood nyo to. Diba? Sino mga pinapakinggan yung Battle MC ngayon? Yung kumbaga music, kaninong music ng Battle MC ang pinapakinggan nyo yun? Ngayon, ilapag nyo sa comment section dahil maganda rin ma-share ng isa't isa kung ano yung trip nila, di ba? Kumbaga, ma-share natin. May makuha. O nga, no, parang tangina, okay pala pakinggan to si ganito. Alam mo yung ganun. So, lapag nyo, pare. Battle MC. Flip Top Battle MC. Yan. Sige. Gawin nating mas particular. Dahil kung Battle MC, napakadami nun. Flip Top Battle MC. Sino kaninong music pinapakinggan nyo ngayon? Yan. At, isa rin ding... gusto ko lang sabihin sa lahat ng mga tropa, pare. Tangin, alagaan nyo sarili nyo. Wala muna mangyayari sa inyo, pare. Sa atin. Kasi layo ko. Matagal pa ako hindi makaka-uwi. Diba? Tangin na naman, pare. Ayoko mabawasan tayo. So, yeah. Yeah, man. Konting technical difficulty sa lente dahil dinuraan nila. Hindi, ako daw pala yung nanduraan nun. Pinili ni Batang Rebelde mauna. Pumayag naman si Poison 13. Hindi na sila nag-coin toss. Pakinggan natin, unang banat, unang versikulo 13, Batang Rebelde. Yeah. Kalaban ko si Marco Lacson, alias Poison 13, Gregor, Moco Jean, Poison Ivy, Markong Bungo, Madara, Berting Labra, Taong Grasa, at kung sino-sino pang person. Complete package kasi may bars, jokes, wordplay, delivery, multi-anxiety and depression. Pero balita ko, masaya ka na daw. So eto na yung best na version. Pues ngayon malalaman yung di uubra ang poison sa may Venom game. Kasi ang poison ay nakukuha lang kapag ito'y dumampi sa iyong balat. Sa sandaling iyong makain o sa oras na iyong malanghap, habang ang venom ay naipapasa sa pamamagitan ng kagat. Kaya nung matira mayaman, siya'y nalaglag kaagad kasi nung pangil sa pangil yung laban, tong poison walang talab. Kaya nga nung sinabi ni Balakid na ang makain mo ako ay tagumpay ko na rin, tama. Yun ay hindi naman sablay. Yun ay depensang mekanismo na kanyang tinataglay. Kung titingnan, mukhang I'm the innocent one. Pero ako'y venomous, kaya di ka papantay. Ikaw ay nakakamatay lang kapag may kumagat, habang ako'y may kagat na nakamamatay. Anong gagawin nito dito? Magpapaawa, tapos mag-wordplay? Para ma-impress yung crowd? Tatarantaduhin ko lang rounds mo dito na parang ikaw si Badang at ako si Apex at Looney sa Break It Down. Kasi pag ito nag-rap, kung ano-anong gestures ginagawa, kulang na lang yung kalaban sayawan. Di ako break dancer pero kaya kitang turuang mag-headspin na hindi kasama yung katawan at magpapaulan ng sandamakmak na anime reference para makapuntos ng marami. Sobrang wak lang yan, habang isang suntok lang ang kailangan ko para tapusin ka. One Punch Man! At alam nyo bang, sobrang religious nitong si Idol. Sobrang relihiyoso, paborito niyang anime, Black Bible. Alam nyo ha? Kaya pala tirador ng single mom. Tirador ka ng single mom, pues may mga bagay tayong dapat i-determine. Kasi yung mga binibembang mong single mom, yung edad hindi na magiging fertile. Ikaw ay lalaking para sa lahat. Pinapatos pati tindera ng balot na si Aling Merlin, habang ako, never been touched, never been kissed. Kaya nga Batang Revirgin. Ang inanto. Ano pumasok sa isip mo para sabihin? Yung pa talaga yung parang branding ngayon ni Batang Rebelde. Ano siya? Virgin. Never been touched.
Grabing pagka-purista yon. Oo, Batang Virgin. At wala akong pake kung magmula ngayon, yan na ang maging pangalan ko. Kasi mananatili akong birhen hanggang sa mahanap ko yung babaeng papakasalan ko. Wala nagre-react sa crowd. Ayaw nyo talaga. Sineryoso ko ng crowd, Batang Rebelde. Talaga sa mga loyal no? Tanginang kulit. Pero sa totoo lang, nakakalungkot din maging virgin. Feeling ko di ako attractive. I feel hopeless and stupid. Kaya pinili kong mag-suicide. Tinesting kong magbigti at sa di inaasahang pagkakataon, biglang naputol yung lubid. Kaya tinry kong magpakalunod sa pinakamalalim na balon at sa aking pagtalon, umangat lahat ng tubig. Anong akala mo ikaw lang? Matagal na rin akong suicidal pero yung Tapos yun na, umangat lahat ng tubig. yung pagkakataon di sa akin sumasang-ayon. Kaya huwag kayong magtaka kung lamunin ko ng buutong lason. Tindi nun ah. Kung may pinakamaraming panalo, paano na lang kung masaya pa ako? Ikaw na may pinakamaraming panalo, malungkot ka pa? Oo nga naman, pare. Bakit? Naranasan mo na bang malaglag sa first round ng isa buhay sa kabila ng 3 try? Matalo kay Manda, Tipsy D at Creeply. Pero lahat yon tinanggap ko nang nakasmile kasi yung pagiging talunan, kaya kong dali na may swag at style. Kaya kung ikaw yung GOAT, ako naman yung gloat. Greatest loser of all time. Yeah! Ang kulit. Ang kulit ng laging direction ng verse ni Batang Rebelde, no? Pero props, malinis yung delivery, maganda, entertaining naman. May mga iba lang siyang punchline para sa akin na kinulang na lutong yung delivery. Siguro sa simula, nagpapainit pa siya. Ganon. Pero bigyan ko ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dahil yan ang pinag-usapan ni Batang Rebelde, gusto ko lang din paalalahanan ng bawat isang nakakausap ko dito na parang relax lang pare. Hindi natin kailangan ma-pressure sa mundo, 'di ba? Kumbaga parang nagiging cause ng stress, nagiging cause ng hindi magandang thoughts, 'di ba? So alagaan mo sarili mo pare. Yeah. I-celebrate natin itong celebrate natin na buhay pa tayo, di ba? So ako gusto ko isipin na ganun. Celebrate ko na buhay pa ako kaysa sa isipin ko yung kung ano man yung mga nagpapa-stress sa akin. Tangay na. Siguro ayoko lang din tumanda sa utak ko, di ba? Pero ganun. So yun nga, may ano ko lang no na parang fuck. Kung kailangan niyo may pag-usap sa tropa, tayo na mausap kayo. Body system tayo. So yeah. Meron akong kanta na sinulat tungkol dyan, yung lahat ay ligaw. So yun, spatan nyo rin. So binigyan ko na 7 points si Batang Rebelde, yun nga, tungkol sa depression, inano niya yun, ang ganda nung kung paano niya nilatag, no? Parang may kasamang, may wordplay, may multi, tapos papunta doon, no? Tapos yung sa break it down, parang kay Badang sa kay Looney at Apex, ata, tama ba? Yun. Tapos di kasama katawan, headspin, papakasalan ko. Ang kulit eh. Tangina lakas sa trip ito ni Batang Rebelde. Umangat lahat ng tubig. Ang ganda nung ang makata no nung kung paano niya dinescribe
Ako, para sa akin, kumbaga, lason, kakainin ko yung lason, astig yung ano niya, kung paano rin niya, kumbaga, kaya niya dinala sa mga sensitive na topics, no? Mental health, alam mo yun, dahil papunta pala dun, kakainin ko yung lason, yung pala siya. Tas ang ganda ng kung paano niya niyakap na hindi siya laging nananalo, no? Gloat. Ang galing. So, 7 points. Tingnan natin round 1 ni Poison. Shoutout kay Batang Rebelde. Yeah. Di ka na virgin, gago. Pero kung bakit siya naging rebelde, ito ang kwento bago siya maging ganap na enemy. Tutol si Ermat sa ka-live-in mong bantay sa bakery. Kayo ay pinaghiwalay at nawalan na ng pag-asa, kaya ikaw ay nag-alsa at kinalaban mo ang masa. Dahil sa labis na sakit ay nag-amok katang ina. Minsan na lamang magmahal pagdadamot pa ba nila? Oo, meron kang inibig at may totga ka, diba? At kaya ka nagrebelde na kantot na ng iba. At kaya ka nagrebelde na kantot na ng iba. Dati ang lagi mong dalangin, gabayan niyo po sila. Bigla na lamang daw nag-inaso kahit napusi ka. Nagrebelde sa angkan parang Itachi Uchiha nung tinutulang umibig sa nagngangalang musika. Di kita pe-personalin. Di kita pe... Hindi ko gets yung mga reference pero na dinala pala niya doon, no? Musika. Ini-imagine ko ganun nga, na in love sa musika. Basta, pero yung akala mong personal, hindi pala. Yeah, so, astig. Gusto ko yun. Personalin. Huwag maggamba, walang ganon. Ba't ko dadama yung asawa mo kung di ka nagkaroon? Sayang lang ang ganda nun. Pero iba aking rason. Rebelding mamas boy, hoy arestado ka ngayon. Rebelding mamas boy, hoy arestado ka ngayon. Silya Electrica ang hatol, tas yung venue crowded. Si Kiluwa at Kakashi kailangan counted. Si Kiluwa at Kakashi kailangan counted. Kuryentehin hanggat hindi siya nagkukulay brown-red. Pag rebelde daw ang bata, kailangan grounded. Sino man tunay na rebelde? Siya bang tinutulan lang mag-rap para mag-aral ng husto? O kami na naglagalag at nagpaakit sa tukso? Siya bang pinagbawalan lang pero nandun pa rin Diyos ko? O kami na kusang lumayas magawa lang ang gusto? Maagang napariwarat sa bisyo nalulong agad. Habang pumapasok ang may baon at merong gulong na bag. Spoiled brat na nagnasang magkaroon ng better days habang planchado yung polot may pantasay yung pencil case. Tapos kami, laging may riot, patalim ang laruan. Iba yung lunchbox mong dala sa naranasang baunan. Pinalaki siya ng maayos. Paano naging rebelde yan? Baon niya 500 pesos, sa akin 29 lang. Taina. Woo! Yeah. Huwag mo sabihin hindi kakayanan si GL ng ganung nung scheme ng 29 lang, pare. Lakas nun. Tag-ina. Mga bata na ang tawag squatting at delinkwente, lumaking ugaling kalye sa halip maging disente. Suwail at ni minsan di sa magulang dumepende. Ngayon sabihin mo sa akin sino ang tunay na rebelde. Clinic. Linis nun. Ang lutong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 points. Bigay ko kay Poison, no? Lakas nun. Yung Masa Bakery, nag-alsa, Masa Bakery, basta ganun.
Pinuntusan ko yun. Tapos yung musika, yung pala yun, no? Akala mo dadalhin doon pero hindi. Tapos siguro, ina-assume ko na yung anime na yun, ganun talaga yung storya. Na parang torn siya sa may music factor na ano, no? So, tapos yung arestado ko ngayon, tapos yung grounded, ginawa yung gusto. Gandang ano, no, silip. Tangina mo, rebelde. Batang rebelde ka pala. Na-breakdown ka agad yung pangalan, no? Tangina mo, rebelde. So, pencil case, ang ganda nung scheme niya na yun, no? Tapos baunan. Tapos 29 lang. Baon niya 500 pesos. Sa akin 29 lang. Utang ina. Tapos tunay, sino sa atin ang tunay na rebelde? Ang ganda, pare. Yung 29 lang. Ang ganda ng buong scheme na yun. So, yun. Solid. Round 2. Ang tunay na rebelde, ako, si Poison K. Ilan to? Sana ni rhyme mo, gago ka. Napanood ko yung cover mo sa Rapstar ni Flo G. Galing. Congrats, ang tindi mo. Pa-request naman, oh. Baka pwede susunod mong i-cover. Yan namang bibig mo. Kasi kung may Flo G ng Litex, sino ka? Flo G na depressed? At imbes, humanap ng lunas, ikaw hinarap ko sa kung ano ka ngayong pumalag ako sa hamon. Nakakamatay din tong aking tinta, kaya dinisenyo ko na ngayong kabaong. May tulog ka sa sulat ko, at malamang di na yan makabangon. Kaya kung ihele si Marco Lacson, kasi pen game ko may kargang lason. Yeah. Pas nun. O di ba? Ang tahimik, walang nag-react ang ina. Ako, nag-react ako sa'yo, pare. Paano karga tapos hinele, kaya talagang tulog sila. Well, siguro hindi na ako baby, no? Kaya hindi ako nakatulog. At balita ko, tumanggap ka ng single mom kahit may masakit siyang nakaraan. Well, wala namang masama doon. Katunayan, bilib ako sa mga katulad niya. Kaya paano ka naging poison kung ikaw gumamot sa mga sugat niya? Tanginag yan. Ang lupit nun, ah. Pero minsan din siyang nagloko kaya iniwan. At yung buhay niya nawala sa tamang direksyon. Para maiwasan yung lungkot, dinaan na lang sa alak at halo-halong droga sa injection. Kaya ayun, yung body organs nagkaroon ng infection. Kung ano-ano kasing chemical pinapasok sa katawan para lang matakasan yung depression. Puta, lason ka na, naglalason ka pa. Ano yun, Inception? Pero pasensya na, hindi biro yung ganun topic. Dahil ang anxiety at depression ay hindi biro. Makinig kayo, wala nang hihigit pa dyan. Kaya kumain ka ng masustansya, matulog ka sa tamang oras, mag-ehersisyo at maghanap ka ng bagong paglilibangan. Bakit kita pinapayuhan? Kasi galing ako dyan. Gusto kong makatakas ka sa ganyang sitwasyon kasi yung hirap aking naiintindihan. That's why I'm showing you the ropes para magbibigti ka na lang. Tangina ka. Naalala mo yung battle mo kay number 144? Chubby chicks ka doon. Yung pangalan hindi bagay sa katawan, ang tanga talaga. Puta, Markong bungo, tapos yung baba, dalawa. Ang inang lupit. Nung battle mo sa bar game, sa Liga ni Sinyo, kalaban mo doon si Calix. Pasalamat ka, naging promo yon kasi kung hindi, malamang ikaw yung talo. Kitang-kitang mababaw lang yung poison kasi di niya nagawang punuin yung baso. Round 2, nag-choke. Round 1, naglabas ng kodigo. Tumingin sa cellphone si Tarantado. Puta, nagawa mo siyang basahan pero ikaw yung nilampaso.
At balita ko, meron ka daw negosyong tubigan. Kaso kung magpasweldo ka daw, taunan. May sarili kang empleyado, pero pagdating kay Shernan, sunod-sunuran, kamistulang papet na tau-tauhan. Kaya Mr. Bili mo ko, Jin, dapat ka nang matauhan na oo, marami kang katauhan, pero kay Shernan, isa ka lang tauhan. Marami kang muka, pwestong aking teknika brutal. Hindi nagmimintis, makakaranas ka ng gaspangan. Makapal na lihay, kikiskis. Kung sa mukha mo hanggang mabura ang bawat detalye, total wala ka namang sariling imahe sa ating mga kababayan. Ihahatid ka sa inyo ng mabilis, pero di ka makikilala sa loob ng inyong tahanan. Pati asawa mo, mapapa, who the fuck is this? Na parang siya si Raffian. Ano? Burado sa akin mukha nitong idol yung copycat. Kahit lansetang may round 3, luning nanalo na, o poisong masaya, panis yan sa rebelding laging naka-army cat. Military time. Galing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 points bigay ko kay Batang Rebelde, no? Mas solid tong round niya na to. Dami siyang mabibigat na layered na mga schemes, no? Yung sword ni cover mo yung bibig mo. Tapos yung may kargang lason, yung kaya ano ba yan? Kargang lason. Hindi ko maalala kung paano yung ginamit. Pero yun yung tinulugan. Tapos kanya niya sinabi, meron siyang reserba doon. Tinulugan. Kaya tulog sila. Diba? Kasi may lason nga. Tapos yung hele. Yun. Tama. Tapos yung paano ka magiging poison? Ikaw gumamot sa mga sugat niya. Tanginang kulit. Ang kulit. Tapos yung isa, kumbaga syempre di ko gusto yung line pero alam mo na sobrang joke lang. Tsaka pagkatas niya sabihin ng lahat na pinagdaanan niya. Di ba? Yun. Pero yung tungkol sa magbigtingan na lang. Syempre walang may gusto sa atin. Walang nagpo-promote sa atin nun. Di ba? Yun. Kanya, kumbaga, sinabi niya in a jokingly way, jokingly manner. So, ewan ko, pupuntasan ko ba yun o hindi dapat, pero sige, wag na. 9. 9. Tapos yung Marcom Bungo, pero baba dalawa. Tanginang kulit, di ba? Ang ganda ng mga ganong silip eh. Tapos yung ikaw yung basahan pero nilampaso, parang ganun. Tapos sa tauhan, nakalimutan ko paano niya sinetap yun eh. Pero yun sa pagiging kay Shernan, parang nilaro niya na ganun. Pero maganda yung pagkakagamit. Tapos who the fuck is this na parang siya si Raffian. Tangina, ganun pala si Raffian. Hindi ko naisip na parang ganun na ganun pala siya eh. Parang kulit lang, no? Kasi para sa akin, normal yung ganun, natural. Siguro dahil ganun lang din ako dati. Tapos yung naka-army cat, ang galing. So 9 kay Batang Rebelde. Tingnan natin round 2 ni Poison. Ganda na laban so far. MCing di nagkaroon ng prime. Wala namang problema doon. Ano mang baong prep ngayon, kalalagyan mo pre-kahon. Walang hanggang pasabog, parang gera noon sa Lebanon. Hindi na nagkaroon ng prime, nilaban pa kay Megatron. Baka nais mong magretiro. Ano BR? Sama mo ko? Total pag may ganto daw tiyan ay pahina na. Sana oo. Kasi kung hindi ganon, isa kang inutil, sakabobo. Kasi tumaba man tol, ganon pa rin lakas ni Sakamoto. Ikaw dati kang mataba, kaya nakakapagtaka. Kung di ka kumakain ng kalaban, papayat ka talaga. Bansag na
Tangina, ano. Veterano ay nakadepende sa galing. Kaya ba ang tanda mo na, batang rebelde ka pa rin? Ang ganda ng mga breakdown ni... Ang ganda ng pag-breakdown ni Poison lagi sa pangalan ni Batang Rebelde, no? Ngayong ako naka-enkwentro delikado ka na tol. Bitbit ang aking kargadang itinago sa baul. Pagkatutok bulagtayan, ready na yung ataol. Etong bata parang Efren, veterano nasa pool. I like it, man. Ano, bata ka pa rin? Ano, bata ka pa rin? Kahit ganyan ka na before, di nag-evolve habang pa-hybrid na ako parang manticore? Kung underrated kang tinuring, wag magalit kay Gregor. Paano uusad ang karera na natili kang menor? Yeah. Poison 13 versus GL, yo. Magkaiba tayo ng labang nabubuhos sa madla. Araw-araw kaarawan, di nauubos ang handa. Araw-araw kaarawan. Di nauubos ang handa. Putang ina. Yeah. Kung kasing sipag niya ako, malamang nauupod na yan. Pagtapos ko sa most viewed, sa walang nanunood naman. Kasabayan niya ang lahat ng mga idolong dinudumog nyo. Nasayang ang binuong yugto dahil lagi lang hinuhulog to. Makontento ka, di yung pati bayag ni boss minumumog mo. Di rin naman ako sikat, pero sikat dinudurog ko. Yeah. Dahil si Poison walang kupas, bigay todo to palagi. Si Gregor walang patawad, papas lang kahit babae. Kung gusto nyong mas brutal, Markong bunguwang mas salbahe. Kung wala kang pangalan, pues mainggit ka sa marami. Ang gandang ang gandang breakdown, pare, tangina, no. Sinampulan tayo ni Poison 13 dito. Sa points, ewan ko, pero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sila parehas, pero iba yung bigat ng bawat point na to. Tindi. Madami akong gustong punto. Actually, kay Batang Rebelde rin naman. Daming solid. Pero iba rin to si Poison. Megatron, binigay ko sa kanya. Papayat ka talaga. Wala kang nakakain. Tangina ka. Peace, Batang Rebelde. Ang kulit lang na sinabi ni ni Poison, pare. Di ba? Parang tangina. Ang dinala niya talaga doon. Ano na rin siya depensa na rin siya sa paglaki ni Poison 13, di ba? So, veterano na sa pool. Bata Reyes. Kanya hindi umusad sa karera. Laging nakaminor. Lagi kang minor. Puta, di ba? Parang fuck. Di na uubos ang handa. Araw-araw kaarawan. Di na uubos ang handa. Yan. Hindi, ako sa akin, bilang battle rapper, ganyan yung nagpapaandar sa akin, pare. Ganyan yung trip kong creativity. Sa walang nanonood naman, di ba?
Tas sikat, dinudurog ko. Tsaka yung kung wala kang pangalan, di ba? Maingit ka sa marami. Parang ganun eh. Solid. Tangina, no? Batang Rebelde. Tingnan natin. Galing. Kanina rebelde ka, ngayon Megatron ka na. Kinall out niya si Apex sa semis nila ni Sixth Threat. Palibhasa yung hype ng finals, gustong-gusto niyang agawin. Di ako sikat ng haring araw, pero ako yung rising sa nipatan yan ang dapat mong alalahanin. Kaya bilang na mga araw mo, magbuhat ng ako'y iyong kalabanin, dahil pag ako nagpasikat, di lang balat pati buhay mo magkakataning. At meron lang akong nais talakayin. Hindi ba't ang battle rap ay ang slam dunk contest ng NBA, tama? Kung saan may mga creativity at originality lang ang nagtatagumpay. Best example, Michael Jordan, nanalo ng magkasunod na taon at sa battle rap, meron tayong back-to-back champ na si Batas na ginagaya niya ng madalas. Tapos feeling alamat ka na kaagad dito, hindot ka ba? Hindi to basketball game kung saan ikaw si Kobe, nagagayahin lang lahat ng moves ni Michael Jordan, tapos automatic GOAT ka na. Kasi yung battle rap persona niya, hinati sa maraming bahagi. Example, kanina ginawa niyang Megatron, tapos si Moko Jin at si Markong Bungo, di ba? Kaya paano kanila mamahalin ng buo? Di mo nga mabigay ng buo yung sarili mo sa kanila. Kaya sa stage, puro na lang drama. Yung performance, pang opera, at yung crowd, ginagawang organ donor para lang makuha loob nila. Kasi kitang-kitang di kanila, hinihirang nakakaiba, at sa dami niyang katauhan ay tila ba di niya nakilala maging ang sarili niya. I-remind lang kita kung bakit underappreciated ka, kasi yung rule number 1, dapat may originality ka. Originality daw, tas ginaya ko siya, no? Ang tawag doon, parody. Nakapag-i-spit ko yung line, gets nyo agad kung sino yung original. Di naman ako tulad ng iba dyan eh. Mangungopya ng teknik at ideya, tas papangalanan. Parang yung Flick G bars. Kaya dahil dyan, papasok ako sa inyong bahay. Pero hindi itong si Trece, kundi iba't ibang katauhan niya ang aking pakay. Si Moko Jin, sisibakin gamit ang palakol at yung putol na katawan sa tabi ng mga panggatong ko ihahanay. Si Markong Bungo, mamartilyuhin sa bunbunan hanggang sa magkadurog-durog at mawalan ng malay at bilang. Ganti kay Gregor, siya naman sasaksatin sa tagiliran at papuputukan ng Glock 9. Lahat yan nangyari nang di niya alam. Palibhasa na libang at naaliw din sa kanyang pagtagay-tagay, kaya itong 13 naging 13 walang kamalay-malay. Matatapos na yung 3 rounds ko, walang stumble, nanatiling kalmado at mahinahon. Isa lang ibig sabihin nun, di tumalab sa akin tong lason. Kasi ako ang perpektong kalaban sa mga gaya-gayang kagaya mo. Puno ka ng dedikasyon, pues sa battle rap ako'y sumusugal. Kasi sa freestyle hasa ako. Bagay na hindi mo natutunan sa dinami-dami ng nakalaban mo, patunay lang na lahat kaya mong magaya, pero di mo magagaya yung kaya ko. At sa totoo lang, mas gugustuhin ko pang pumalpak bilang ako kesa maging sikat katulad mo, pero nagpapanggap lang sa harap ng lente. Mas may tsansang ako yung mag-iwan ng marka, kasi sa sariling estilo nakadepende. Kaya sige, ikaw na ang susunod na luni. Walang aagaw sa'yo niyan, leche. Basta ako nag-iisa, ang una't huling batang rebelde. Yeah. Solid. Ang ganda ng punto, no? Ako, naniniwala talaga ako doon. Siguro isa rin sa pinaka nag-hold back kay Poison 13 para maging sobrang top tier status. Kumbaga para maging ganun eh. Kasi dahil yun yung reputation niya, no? Na parang laging binubunot sa iba't ibang artist yung style. So, ewan ko. Pero akin lang yun. Magaling si Poison, pero yun nga. May ganun siyang may ganung ano yung brand niya na hindi original eh, no. So, bibigyan ko si Batang Rebelde ng 4 points dito. Mahahaba yung setup niya doon sa iba. Meron yung walang kamalay-malay na scheme, parang dinagdagan ko ng point yun. So, bali yung may originality ka, bigay ko yun. Yung walang kamalay-malay pero gawin ko 2 points yun dahil sa loob ng scheme na yun mahaba pero may mga rhyme siya na solid doon, so dinoble ko na lang. Tapos yung nag-iisang una't huling Batang Rebelde, not yun. So 4 points,
solid. Ang ganda ng punto niya doon. Parang hindi mo lang ta-translate sa point system ng battle rap para sa akin. Pero hindi ibig sabihin na hindi ako nag-agree sa mga sinabi ni Batang Rebelde doon. Na kahit tungkol kay Poison 13 yun. Parang ano siya, hindi ko ma-explain kung paano pero kasi siguro dahil ang haba ng mga setup, kanya parang konti lang yung mga todo landing, gano'n. Ewan ko, tama yung mga punto. Gusto ko yung mga pinunto, nag-a-agree ako, gano'n. Kumbaga, ano yun, in general, hindi tungkol kay Poison 13 din, no? Pero nag-a-agree ako in general sa pinupunto. Pero pwede pang battle yung angle na ganun Pero ewan ko. Siguro dahil nga mahaba yung mga setup. Yun, ganun lang natin isipin. Kanya 4 points lang yung naibigay ko. Pero solid na round pa rin regardless. Entertaining pa rin pakinggan. So, ang gandang punto na siguro yun din yung point niya na hindi to para manalo, 'di ba? I-explain ko sa inyo na hindi to para sa pagkapanalo. 'Di ba? Kumbaga paninindigan ko yung prinsipyo ko, parang ganoon. So, tingnan natin ang round 3 ni Poison. Yung linyang kitang-kitang ilang bilang ba't ang daming naengganyo. Pati si Cripply, Philos, Casper ay ginaya at ginago. Pero ito mas malala at magnanakaw aminado. Buong linya ko kinuha at halos walang binago. Bibigyan mo siya ng L at kukunin mo yung victory. L, V, ganun man body bag mamahalin. Sinabi ko na yun kay Sixthread, ang ina BR malala ka. Yung linya ko kay Tipsy na kakampi na naging alay tapos binanat mo kay Manda. Kanina, yung i-remind lang kita, rule number 1, pati ba naman yon walang yaka? Sige ngayon yung nga sabihin, walang poisong magagaya? Hindi lang yan, marami pa. Siguro di lang din 3, baka mali lang bilang ko. At kitang ilang linya din ang inang to. Kung sa bagay, waksaritin, puro counter lang bumuhat. Hoy, kung mahusay ka mag-freestyle, magaling ako sumulat. Mali ka ng sinasalubong, puta underdog ka pa. Kakaasa mo sa counter, kuma-counter flow ka na. Kung counter ka, ako COD. Kada putok, tinatamaan. Sige, freestyle lang habang ako. Delivery, binabayaran. Pero may bayad. Na seryoso to si Poison, no? Wala, ako'y dumidiin pareho. Di magugulat sa counter tong di tumitingin sa presyo. Di magugulat sa counter tong di tumitingin sa presyo. Di magugulat sa counter tong di tumitingin sa presyo. Kaya mukhang baliktad na ngayon. Alam yan ng judges, yung counter na ang magugulat tol sa dami ng punches. Teka, huwag kayong atat, may bara pa akong dalat. Ulan na ng suntok, bawat sabak baon lahat. Dapat wasak lamon ka at mga kakong kayat. Pagmasdan nyo si Boy Tapek, hanggang likod na yung bakat. Napabilang sa ligang mababangis ang mga tao, magapilang ang ilang putaragis at mga gago, madali lang makitang siya'y pinanis sa entablado, nagkabilang-kabilang 26 ko na panalo. Damn. Shit. Two minutes. Galing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 points. Bigay ko kay Poison 13. Solid.
Tang ina, no? Stig na ginagawa ko rin dati yan. Alam mo yun, parang, fuck! Nandiyan pala ako dati, tang ina. Stig. Kinginan to. Yung hirit niya na, basta, ang tindi nun eh, no? Ang galing na para siyang rebat. Tapos, yung magaling ka mag-freestyle, magaling ako sumulat, parang ganun. Ganda nun. Tapos yung counter flow, delivery, binabayaran. Tapos yung counter sa presyo, yung counter yung magugulat sa dami ng punches. Hanggang likod na yung bakat. Tangina, sobrang solid nun. 26 ko na panalo, 26 ko na panalo, yun. Sobrang solid. Hindi siya quantified sa dami ng punches, no? Pero solid yun. Pareha sila solid, pero yun nga, sa pagiging battle rap fan ko, yung ginagawa ni Poison 13, yun yung, syempre, yun yung mas, mas prototypical na battle rap para sa akin na, kumbaga, effective niya nagawa. Kumbaga, so, okay sa akin yun. So, yun. Galing. Tangina, no? Poison 13 versus GL. Bigyan mo kami, Poison. Tangina. I'm sure ikaw ang nakakaramdam ng pressure. Siyempre, champion si GL. Crowd favorite si GL. Yeah. Kumbaga si Poison, nasa yung sitwasyon ni Poison, kahit napakagaling niya, parang laging may kailangan pa rin siyang patunayan. Ganun ganun yung nakikita ko. Pero good thing yun dahil kita mo naman pagaling pa rin siya ng pagaling hanggang ngayon dahil doon. Pero si GL, siyempre, ang pressure niya is kailangan niyang mapanindigan yung bibigay niya sa crowd. Dahil kung hindi madidisappoint yung crowd sa kanya. Takina, crowd favorite yan ngayon eh. So, hindi. Saan na natin pag-usapan? Sa Patastradamus. Yeah, tangina. Tingnan natin sabihin ng judges. Pero ang galing. Ganda nung napanood kong yun. Salamat. Salamat kay Poison. Salamat kay Batang Rebelde. Salamat kay Arik sa buong Flip Top na crew staff. Salamat para sa battle na to dahil sobrang solid. Parang boom sa pool ako eh. Tanginang galing. Galing ni Poison eh. This is para kay Poison 13 at Batang Rebelde. Dalawa sa pinaka underappreciated pero napakalupit na MC ng liga mula noon hanggang ngayon. Ang Batang Hurado 4-1 magigay para kay Poison 13. Yun, maraming salamat sa lahat. Salamat nakabawi din ulit ako mula nung ahon. So, yeah, salamat. Yo, yun ko nga pala. Binoto ko si Poison 13. Ginudge ko siya by round. First round, binigay ko siya ng tabla. Tapos second round, binigay ko siya kay Poison 13, 10-8. Teka, oo nga, hindi ko sinabi yung breakdown ko, no? Yung round 1 ko, Poison 13, 7-9. Round 2, tie, 9-all. Round 3, 8-4 para kay Poison. So, yun yung akin. Tapos third round, 10-9 kay Poison 13. So, second round at third round, Poison 13. Yung first round, tabla. Poison 13. Yo, ako yung nag-iisang bumoto kay BR. Para sa akin, round 1, malinaw kay BR para sa akin. Kasi pareho naman silang ma-punchline talaga, pero mas tumatak para sa akin yung punches ni BR. Round 2, para sa akin Poison yun. Lakas si Poison doon. Mas maraming madiin na suntok. Round 3, sobrang dikit naman. Pero yun, para sa akin na naig si BR doon. Pero sobrang lakas ang laban. Para sa akin siguro, ang pinaka naging basihan talaga yung linis ng performance. Para sa akin yun, si BR yung mas malinis para sa akin. At siguro mas tumatak yung punches. Pero yun, lakas silang pareho, pero BR. Yo, ako nga pala yung bumoto isa ako sa bumoto kay Poison na
Round 1, mas lamang lang ng konting punchline si Poison, kaya binigay ko kay Poison. Tapos round 2, Poison 13. Tapos round 3, tabla, binigay tabla, kaya Poison. Ayun, napakalupit ng battle na to. Masarap talagang panoorin kapag parehas magaling. Tsaka yung style clash nila talagang matindi. Round 1, medyo may mga stutter si Poison 13. Pero bandang dulo medyo nakabawi siya. So sobrang linis ng round 1 ni Batang Rebelde. Siguro bibigay ko doon tabla. Pero round 2, ang lakas ng mga banat ni Poison 13. Kaya binigay ko yung kay Poison 13. Round 3, kahit na nag-stutter pa rin si Poison, hindi na talaga nakahabol si Batang Rebelde. Pero props kay Batang Rebelde at napakalupit niya. Ang boto ko dito kay Poison 13 niya. Salamat sa mga nanonood ng Hip Hop OPM every Saturday. Basic Family TV. Ayun, round 1, binigay ko kay Poison, pero tingin ko nagpapainit pa lang sila ron. Pero mas lamang si Poison. Round 2, kay Poison yon. Round 3, yung pinakamalakas ni Batang Rebelde. Pero di ko alam yung nung kay Poison na parang nirebat, napasulat, parang ganun. So, yun nga yun. Yung sinulat ni Poison sa round 3 ni Batang Rebelde. So, isa ako sa bumoto kay Poison, all 3 rounds, Poison. Yeah. May akong naano kay Poison, parang ginawa niya yung style ko nung round 3, parang nag-rebat siya ng kakonektado sa round niya. So yun, parang nagulat ako doon sa ginawa ni Poison na yun. Parang hanggang pagbaba, naisip ko pa rin yun na, puta, nagawa ni Poison yun, no? Siguro sumakto yung sulat ko, or baka talagang na-predict niya ako, so yun. Kaya dahil dyan, papasok ako sa inyong bahay. Pero hindi itong si 13, kundi iba't ibang katauhan niya ang aking pakay. Si Moko Jin, sisibakin gamit ang palakol, at yung putol na katawan sa tabi ng mga panggatong ko ihahanay. Si Markong Bungo, mamartilyuhin sa bunbunan hanggang sa magkadurog-durog at mawalan ng malay at bilang ganti kay Gregor. Siya naman sasaksatin sa tagiliran at papuputukan ng Glock 9. Lahat yan nangyari nang di niya alam. Palibhasa na libang at naaliw din sa kanyang pagtagay-tagay, kaya itong 13 naging 3 walang kamalay-malay. Trip ko yung mga atake niya sa akin tungkol sa maraming pangalan, yung iba't ibang pangalan yung sinasabi niya. Tapos yung sa ginaya yung kitang-kitang ilang bilang, i-remind lang kita na ang rule number 1 yung ganun na atake. Basta ang daming kong nagustuhan yung sa anime na binara niya yung anime bars ko. Tapos parang feeling ko sumasakto yung mga linya namin sa isa't isa kada nagpapalitan kami, kasi may trap siya, tapos ako naglagay din ako ng trap na sayang lang kasi feeling ko hindi kinagat yung trap na nilagay ko. Meron akong isang linya doon, isa o 2 linya na blanco, tapos nag-aabang ako ng may mababanggit siya para yun yung sabihin ko doon. Kumbaga may 4-bar setup akong nakahanda, pero yung unang linya meron, yung pangalawa sa pangatlo wala, yung pang-apat lang meron. Kumbaga meron akong keton na parang hindi ko na-execute ng maayos, medyo madumi, pero kahit pa paano naman siguro medyo maganda rin naman pakinggan. Ayun lang, feeling ko lang. Hindi lang yan, marami pa. Siguro di lang din 3. Baka mali lang bilang ko. At kitang ilang linya din ang inang to. Ayun, same pa rin yung music ginagapang. Pero bala ko sana full album na nga, pero dahil sa battle na to baka mag-release ako ng isang single, gawin ko siyang intro para sa battle na to. Tapos yun, pipilitin na ulit tapusin yung album na sobrang tagal nang hindi pa natatapos. Ngayon ang dami ko sinabi na na nung nakaraan Di ba? Yan naman tayo. Lagi ako may laban Lagi ako nag-update sa inyo Pero ngayon siguro hindi mo na ako magbibitaw ng salita. Tingnan natin. Pero ayun, bumabattle pa rin ako. Yun ang aasahan nyo lagi kasi hindi lang naman ako sa flip top bumabattle pangarap kong malibot lahat ng battle league sa buong Pilipinas. Ayan. Ganda. Nagsabi na siya sa mundo. At iba't ibang liga. Sa mga sumusuporta sa akin, maraming salamat sa inyo. At sana huwag kayong magsawang sumuporta, pati sa buong liga din. At yung mga merch ng mga MCs, kung ano man yung mga galaw nila. Syempre flip top merch, ang dami niyan, puro solid yan. And yun,
At gusto ko lang shoutouts lahat ng mabuting inay. Ayun, maraming salamat pa rin. Maraming salamat palagi sa pagsuporta sa akin. Hindi ko na alam kung ilang beses ko yung pinasalamatan, pero taos puso talaga yun. At sana makadaupang palad ko kayo lahat. Ayun, salamat. Hindi ko pa rin ma-absorb hanggang ngayon kung bakit ako nandito at kung bakit meron akong kayo. Ayan, salamat palagi. Stig. Yeah. Oo, no? Yung nagawa rin talaga ng Flip Top as a whole. Ibang klase. Solid. Kaya congrats lagi at shoutout sa'yo na parte ng Flip Top Universe, yo. Yeah. Yan, yung mga nandito sa mga pangalan na yan. Salamat sa inyo, yo. Salamat din kung umabot ka dito sa dulo ng video, pare. Yun, ano pa ba ang gusto nyo? Oops, mali. Okay. So, yeah. Salamat sa bawat isang nanood at sa mga nakasubscribe. Kung di pa nakasubscribe, mag-subscribe na. Alam nyo na yan, pare. May paparating ako music. Uulitin ko, The Munchies. Ilalabas ng Uprising Records yan. Kasama mga tropa ko dito sa Canada. Shoutout sa kanila. Shoutout sa inyo kung nanonood o nakikinig kayo. Joey, si Gino, si Ted, tsaka si Check. Yeah. Binabati ko pamilya ko, asawa ko. Joan, mahal na mahal kita. Tuan tsaka Kiona, mahal na mahal ko kayo. Yun. Salamat sa inyo mga pare. Shoutout sa Flip Top, sa Uprising, yun. Balian ng Leeg. Lahat, man. Peace.